Can we stand up? Tayo po ay tumayo at tayo ay magpapatuloy sa ating series on Colossians chapter 3, and we will be reading verses 5 down to verse 9. It says here, therefore, if you have been, can we start with verse 1? Just to get the context. Therefore, if you have been raised up with Christ, keep seeking the things above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your mind on the things above, not on the things that are on earth. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ, who is our life, is revealed, then you also will be revealed with Him in glory. Verse 5, therefore, consider the members of your earthly body as dead to immorality, impurity, passion, evil desire, and greed, which amounts to idolatry. For it is because of these things that the wrath of God will come upon the sons of disobedience. And in them you also once walked when you were living in them. But now you also put them aside: anger, wrath, malice, slander, and abusive speech from your mouth. Do not lie to one another, since you laid aside the old self with its evil practices. The title of our sermon, this will be part 1 of yung in connection with the section that we will be studying for the next 2 Sundays, verses 5 down to verse 9, and then verse 10 down to verse 16. So this will be yung part 1, living as God's heavenly people. Living as God's heavenly people. Can we come before the Lord in prayer? Our loving God, we thank you for this wonderful time to honor, glorify you, and to lift your name, who is above, that is above every name. Lord, what a joyous and wonderful experience, because we serve a God who is most high, a God who is sovereign, a God who is deserving of all worship and adoration. Salamat po sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin, at hayaan niyo na malaya lamang ang Espiritu Santo mo na kumilos sa aming kalagitnaan. Maging maliwanag ang mga mensahe na ito na titimo sa aming mga puso, at makita namin bilang mga anak mo ang pamumuhay na naayon na sa iyong kaharian. Lord, we are not citizens of this world, but we are now citizens of heaven. And yung aming buhay ay dapat ma-display yung character ng Diyos na kumikilos sa aming buhay. All this we pray in Jesus' precious name. Amen and amen. Tayo po ay makakaupo na sa presensya ng Panginoon. Sa nakalipas po na mga Sundays ay tinalakay natin yung kung ano na po tayo kay Kristo. No? From yung verses 1 down to verse 4, ang emphasis ho ni Apostle Paul ay patungkol sa ating union with Christ. Tayo na ay
meron ng pakikiisa na sa Panginoon. Ang pakikipag-isa na sa Panginoong Hesukristo. Yun ang realidad ng isang mananampalataya na kay Kristo Jesus. Kaya hayaan po natin na maliwanagan tayo dito sa section na ating tatalakayin, yung part 1, patungkol ho sa buhay na meron na tayo kay Kristo. Dahil ang ginaganap ng Panginoon sa atin bilang mga citizens of heaven, we are now citizens of heaven, we live in a different na world sa spiritual realm. Not in the sense that tayo po ay naninirahan sa panibagong buhay. Ngunit yun ang sinasabi ng Panginoong Hesus, na tayo ay nandito sa mundo, pero hindi tayo namumuhay ayon sa mundong ating ginagalawan. Kaya bilang mananampalataya, ang kilos ng Diyos sa buhay natin ay merong pagbabago na ginagawa ang Diyos sa pag-iisip natin, sa ating pamumuhay, at ang ating pakikitungo sa iba. Kaya yun po yung blessed truth that we have as believers in Christ. Now, dito sa ating bagong buhay kay Kristo, ay meron hong tatlong commands, mga imperatives, na mapapansin natin mula verse 5 down to verse 9. Meron pong commands na tumutukoy patungkol sa buhay natin ngayon. Ano dapat ang ating pamumuhay bilang mananampalataya? Ang ilang commands na yon ay sa verse 5 ay makikita, put to death. Sa Tagalog version, kaya't patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo. Sa verse 8 ay tinukoy naman dito sa English na rid yourselves or itakwil na ninyo o iwaksi na ninyo. No? At tinutukoy dito ay iwaksi natin ang pamumuhay na hindi naayon sa kalooban ng Panginoon. In verse 9, ang emphasis naman dito ay huwag kayong magsisinungaling. Ito ang ilang mga commands ng Lord. These are imperatives na present po sa atin ni Apostle Paul. And with that, there's a big difference na po sa isang mananampalataya kay Kristo. There is a transformation that took place sa life ng isang mananampalataya. So tinitignan natin ito hindi dahil meron po tayong nabago sa sarili natin, hindi dahil nabago yung reliyon natin, hindi dahil sa ilang pananaw na ating nabago ang ating pananaw na nagdala ito ng pagbabago sa atin. Ang truth ng scriptures tell us that there is now a transformation that took place in the believer's life. Kaya isa sa mga natalakay natin na verse last time with regard to our union with Christ, yung ating pakikiisa na kay Kristo Jesus, sabi ni Paul, it is no longer I who lives, but Christ who lives in me. Ito ay naisulat ni Pablo sa Book of Galatians, that we are now crucified in Christ. It is no longer I who lives, but Christ who lives in me.
Yun po yung ebidensya na nakamtan na natin yung kaligtasan. Merong patunay, merong patutuo sa buhay ho natin na naganap ang tinatawag na spiritual regeneration. Hindi ang isang tao na nagkiklaim na siya ay Kristiyano pero hindi po nakikitaan ng pagbabago ay malamang po ay hindi po naka-experience ng genuine salvation. So let us see itong outline na ito para mas makita natin ang dalawang ating tatalakayin for the next 2 Sundays. Makukover nito ang verses 5 to 9 and verses 10 to 14. Yung verses 5 to 9, ay tinalakay ni Pablo dito is yung sins of the old life that must be put off. Yung kasalanan ng lumang buhay ay kinakailangan ay iwaksi na. Hubarin na ang mga pamumuhay ng lumang pamumuhay. Ang susunod ay matatagpuan sa verses 10 to 14, which we will be studying next Sunday, the new life to be put on. Yung bagong buhay na ating isusuot. So yung verses 5 to 9, ang magiging focus natin is yung putting off of yung old self. Ang paghuhubad ng lumang pamumuhay. So tingnan natin ngayon ang katangian ng isang mananampalataya, ang genuine believer who is living as God's heavenly people. So number 1, in verses 5 to 7, ang ating point is, since we put to death. Sins we put to death. Ang generally, ang makukover natin dito sa mga kasalanan na ito, ay ang kasalanan na nagagawa ng ating physical na katawan. Pangalawa, sins to be put away. And that is found in verse 8. Ito naman ay yung mga kasalanan na nagmumula sa loob. Yung mga tinatalakay dito ang ipatungkol sa mga hatred from within. Ang third is we will find in verse 9. And ang ating heading for that is sin to be put to stop. And that is yung sin of falsehood. So sin we put to death, number 1. Sins to put away. And sin, singular, to be put to stop, which is yung falsehood. Now, just to give you a brief background dun po sa ating study last Sunday, although hindi na ho natin matatalakay pa yung ibang emphasis natin doon, pero napag-aralan natin last time that merong teaching ang Gnosticism. Maraming sanga po yung itong Gnostic na religion na ito. At ang isa doon ay yung tinatawag na ascetic Gnosticism. Ascetic Gnosticism. And basically, ang ascetic Gnosticism, ang paniniwala nila ay para makaabot ka sa isang malalim na spiritualidad o makamtan mo ang kaligtasan, ay kinakailangan mong pahirapan ang iyong sarili. Physically, lahat ng layaw ng laman ay kinakailangan mong talikuran. Kaya ang iba dito, even sa recent times, ay merong tinatawag din na monasticism. Sila ay lumalayo sa mundo. Pupunta sa kuweba.
no, pupunta sa monasteryo, mapapalayo sa mga kamunduhan. At ang pag-aakala nila sa paglayo nila sa kamunduhan na ito, ay doon nila makakamtan ang totoong spiritualidad. Not knowing na ang problema ng tao ay hindi from without, but from within. Ang problem ng tao, puso. Kaya kahit magpakalayo-layo ka pa, malayo sa sibilisasyon, na sa bundok, na sa kuweba, pero dahil may problema yung puso, ay mananatili pa rin yung battle mo with sin. Because you are under the slavery of sin. Yun ang katotohanan. Pero meron din ilang mga naniniwala na Gnostics. Ang Gnosticism, extreme naman ito na kanilang paniniwala. Sabi nila na ang physical na katawan daw natin ang nagkakasala, pero yung kaluluwa natin ay hindi. Nakatakot isipin po yan, ano? Yung body lang po natin ang nagkakasala, pero yung soul natin, intact siya, hindi siya nagkakasala. Parang separate yung physical body mo, yung ginagawa mo sa physical body mo, with what is happening sa soul. Hindi po yun ang tinuturo ng Bible. You cannot separate yung body and yung soul. Because the real you is there inside. And what takes place inside ay lumalabas sa panlabas natin, sa pamumuhay natin. At ang kasalanan na nanggaganap, hindi sa physical na body nagsisimula, sa actions, kundi yung nangyayari sa loob natin, sa soul natin, sa heart natin, sa mind natin. Kaya, ito ang binibigyan ng emphasis ni Apostle Paul. No? What happens sa iyong physical body is only yung root cause nun is what is inside your very soul. Kaya ito po yung tinuturo ni Apostle Paul. At titignan natin ang verses 5 to 7. And can we turn once again our Bibles to verses 5 to 7 ng chapter 3 of Colossians. Sabi doon, therefore, consider the members of your earthly body as dead to immorality, impurity, passion, evil desire, and greed, which amounts to idolatry. No? Ang ganda nung pag-uumpisa ni Pablo po dito, tulad din nung kanyang pag-umpisa ho doon sa verses 1 to 4, pagka kanyang naisulat yung therefore, rine-refer niya yung katotohanan doon sa previous na mga verses or previous na chapter. So once again, he started with this. Therefore, consider the members of your earthly body as dead. Now, last Sunday, 2 Sundays ago, kasi si Pastor AJ po pala yung natin last Sunday, and meron po tayong good news. Now, next year, he will be coming over and he will conduct a module sa biblical counseling. No? Mukhang ako yata na naman ako na naman yung napilit, hindi naman po napilit. Sabi niya, willing po siya to help because church po sa Bacolod under Pastor Ricky Benitez, nasa module 2 na sila sa biblical counseling. So next year, i-handle po niya yung module 1 ng biblical counseling. So in our previous study, ay naglilink parate yung truth, yung doctrine, teaching dun sa practice. So nag-establish si Paul ng mga
katotohanan. Natatakot tayo minsan sa term na doctrine, but it simply means mga teachings, mga foundational teachings ng Bible. And after laying a foundation, inaano niya na sa practical. So ano dapat? Kung ito yung naganap na sa inyo, kung ito na si Kristo, ang ginawa ni Kristo sa inyong buhay, so ano na dapat ang inyong pamumuhay? Yun po yung punto po ni Apostle Paul. So, we now share yung tinatawag na, yung union natin with Christ, we share yung Christ's death, Christ's resurrection. It means that when Christ died for our sins, and then resurrected from the dead, tayo po na nanampalataya kay Kristo Jesus, ang kasalanan po natin ay ilinibing na kasama ni Jesus. Pinut to death niya ang kapangyarihan ng kasalanan. Yun ang ginawa ni Kristo para sa buhay po natin. Kaya tayo na mga Kristiyano, sa Gnosticism ay paraan ng tao para pahirapan niya yung sarili niya at hindi niya ma-entertain ang mga bagay sa laman. Sa Christian, ang kapangyarihan ng kasalanan ay pinagtagumpayan ni Jesus para sa atin. Yun ang kakaiba sa buhay Kristiyano. Hindi sa kakayanan mo na ikaw ay nagbago, kundi dahil sa pakikiisa mo na kay Kristo, dahil sa pananampalataya mo, ang kasalanan, ang kapangyarihan ng kasalanan ay pinagtagumpayan ni Kristo Jesus para sa iyo. And when He was resurrected from the dead, yes, we hope, yung future hope po natin is that we will be resurrected also together with Christ. Dun po sa next life, we will receive yung resurrected body. But never forget na yung initial na resurrection ni Christ power sa atin is yung new life, yung resurrected life, overcoming sin. Kaya yun ang tinutukoy po ni Paul sa Romans chapter 6. Ito yung reality sa isang Kristiyano. Ikaw ay patay na sa kasalanan. You are dead to sin and alive in Christ. Kaya, doon in-emphasize ni Paul itong sound theology na ito, yung foundation ng spiritual growth will take place sa person na na-born again na ipanganak sa Espiritu. Unless may life ng Diyos sa isang person, you can never have genuine spiritual growth. Imposible. Kasi walang kapangyarihan sa buhay mo para ikaw ay lumago sa iyong buhay pananampalataya. Kaya we have to understand yung point po dito ni Apostle Paul. Kasi doon sa original Greek text, sa translation, nung sinabi dito na, therefore consider the members of your body or your earthly body as dead. No? Ay rine-refer nun is your whole being. Every part of your being. It's not only your body. It's not just the physical body. It is the whole being. Yung mind mo, yung heart mo, ay kinaugnay at dinil ng Diyos upang itong buong being mo na ito ay masakop ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. It is now a heavenly life because you receive yung resurrected life, and this resurrected life is a spirit-controlled life. Kapangyarihan na ng Espiritu Santo ang kumikilos sa buhay ng mga mananampalataya. At ang epekto nun dahil
panloob na ginagawa ng Diyos ang pagbabago, ay nababago ang ating panlabas na pamumuhay. Yan. Kaya, ano ang kailangan mamatay? Ano yung sinasabi ni Apostle Paul dito? But let us understand first yung command dito. It is in the aorist imperative, meaning that something took place dun sa time that you receive the Lord Jesus Christ, and yung effect nun continues to work sa buhay ng isang mananampalataya. So at one point in your life, you gave and surrendered your life to Jesus, and you said, Lord, take full control sa buhay ko. Linisin mo ako sa aking kasalanan. Patawarin mo ako. At dahil sa ginawa ni Kristo dun sa krus, ang kanyang kamatayan, ang kanyang pagkalibing at pagkabuhay magmuli, ay kinikilala ko, nananampalataya ako, nananalig ako sa kanyang ginawa. At dahil doon, ikaw ay sa kanya na. Kaya yung command, when it was in the aorist imperative, something took place nung time na na-born again ka, and it continues to work sa buhay mo until God takes you home. So habang nandito po tayo sa buhay na ito, ay binabago tayo ng Panginoon. So ano po yung word na tinukoy po dito ni Apostle Paul about putting to death? So it means is to destroy yung power of yung flesh. There is victory over yung sin. Kaya when we talk about the Spirit's power, it is the power to overcome yung sin sa buhay natin. Pero remember na there is still yung old nature. Meron pa po tayong lumang kalikasan sa atin. Hindi po na-annihilate yun. Hindi nawala yung old nature natin. And it is still powerful. We cannot deny that. Ikaw na born again na, alam mo kung paano ka kinaugnay ng Diyos at binago niya ang buhay mo from within. And you also know, even now as Christians, meron pa ring battle that is happening within your soul, and it is still powerful. Very potent pa rin itong old nature na ito. And the only way for us to succeed in battling that old nature is by the power of the Holy Spirit. Hindi ito kaya ng ating mga sarili. Hindi ito pagpapahirap or asceticism ang ina-apply mo para ma-overcome mo yung mga pagnanasa ng laman. Kaya sinasabi, di ba ho sa Zechariah chapter 4 verse 6, not by might nor by power, but by my Spirit, says the Lord. And even when you study yung Ephesians chapter 5 verse 18, sinasabi ho doon, do not get drunk on wine, but be filled by the Holy Spirit. So it is relying totally in the power of the Holy Spirit in your life. Hindi ho sa ating kakayanan. Kaya when we put to death the desires of the flesh, it is by the power of God. Maganda ho yung sinabi po ng isang author, si Richard Baxter, a known Puritan. Many years ago, sabi niya, regarding na ang putting to death of the old self is not an option. Hindi option po yun. Ito yung sinulat niya, use sin as it will use you, spare it not, for it will not spare you. If your murderer, or it is your murderer,
and the murderer of the world. Use it therefore as a murderer should be used. Kill it before it kills you, and though it brings you to the grave, as it did your head, it shall not be able to keep you there. Basically, he's pointing out that if this old self is still powerful, very potent pa yung kanyang kakayanan para tayo'y kanyang linlangin at dalin sa kasalanan, meron tayong kapangyarihan ngayon na pinagkaloobang Diyos para patayin din itong pagnanasa ng laman na ito. And Jesus even told that to His followers. Sabi niya, if anyone wishes to come after me, let him deny himself, take up his cross daily, and follow me. Living the Christian life is denying oneself and dying to the self every day of our Christian life. Merong hatak ang laman, pero sinasabi ng Bible sa atin, put it to death. Kill it. Literally, yun po yung ibig sabihin nun. Kill the desires of the flesh. So, tignan po natin yung anong areas na dapat hong patayin natin pertaining to the fleshly desires. Ito ay nagre-relate, itong unang bahagi sa verse 5, patungkol ho sa pagnanasa ng laman. First, let us note itong word na immorality. Immorality. Ito ay galing po sa Greek word, yung word na ito na porneia. And basically, ito ay nagre-refer sa sexual sin. Yung English word na nag-derive po dito, pornoia, ay nakuha natin yung English word na pornography. Pornography. Kasi yung two words po yon, na two Greek words na pornoia and graph. And graph means writing or picture. Kaya meron pornography sa time natin is it is a picture of sex. So it refers to basically sexual sin. Kaya ang tinutukoy po dito ni Apostle Paul, kasi in the past, yung original word nito denoted yung practice of having a sexual relation with a prostitute. But sa mas malawak na kanyang kahulugan, it is a habitual immorality. It is sex outside of marriage that can never have any blessing from God, because the Bible strictly forbids sexual activity outside the marriage bond between a man and a woman. Yun po yung warning po ng Bible sa atin. And sinasabi patungkol po sa sexual immorality dun po sa Corinthian church that was not dealt with, no, yung sa 1 Corinthians chapter 5, there was an immoral brother among them who entered into yung tinatawag na incest because he has a relationship with yung kanyang stepmother. And sabi yun ni Apostle Paul sa kanila, get rid of this immoral na brother who claims to be a brother, because it will be like a yeast na it will lump the whole dough. Sin na undealt will spread dun po sa
whole church. Kaya yun po yung dinil po doon sa Corinthian church. And yun din ang tinutukoy dito ni Apostle Paul, sexual immorality. The next word is impurity. Sa Tagalog ay pakikiapid o karumihan. So yung kanina ay saklaw din po yun, yung pakikiapid. And it means uncleanness. No? It covers physical impurity, but meron pa pong included dito po sa impurity na ito. It is uncleanness in thought, word, and act. It is impurity or uncleanness in thought, word, and act. Kaya may warning po yung Bible tungkol dito. Si Jesus, sabi niya, everyone who looks at a woman with lust in his heart or lust in his eyes has already committed adultery in his heart. Matindi po yun, ano? Na tinutukoy yun ng Bible, hindi ka nagkasala dahil ginawa mo yung act itself, pero sabi ho ng Panginoon, tumingin ka lang sa babae na may pagnanasa, babae man na tumingin sa lalaki na may pagnanasa, o lalaki na tumitingin sa babae na may pagnanasa, nakakommit ka na ng adultery sa puso mo. Kaya ang point dito ni Apostle Paul, itong impurity na ito starts from within you. It is starting from your heart. Kaya yun yung warning din po ni Jesus sa Mark 7:21 to 22. At sabi niya, from within, out of the heart of men, proceed the evil thoughts, fornication, thefts, murder, adulteries, deeds of coveting, wickedness, as well as deceit, sensuality, envy, slander, pride, and foolishness. So lahat ng kasalanan na nagagawa po natin, nag-uumpisa dun sa puso. At kung hindi ma-deal po yung kung ano yung nasa puso, ay mapuput ito into action. Kaya yung battle natin with sexual sin begins in the mind. I think you have heard somebody said that the battleground is in the mind. Itong mind po natin ang battleground. Kung hindi mo mapaglabanan ito sa mind mo pa lang, hindi mo ito mapaglalabanan sa labas. Kasi nagtagumpay na ang kasalanan sa ating isipan. Third word, passion. Sa Tagalog ay mahalay na simbuyo ng damdamin. Ito ay tumutukoy sa strong feelings or yung passion that is out of control. Tinatawag ito sa New Testament na uncontrolled desire. Uncontrolled desire. Kaya may connection din po ito sa sumunod na binigay po ni Apostle Paul na word, evil desire o masamang pagnanasa. May distinction po between yung passion and evil desire. Hindi masyado nagkakalayo, pero ang passion, it is set loose doon po sa body. But when we talk of yung evil desire, it refers to the sexual lust created in the mind. No? Kaya may warning po si Apostle James sa James chapter 1 verse 15. At ang pagnanasa, kapag naitanim sa puso, ay nagbubunga ng kasalanan,
At ang kasalanan sa hustong gulang ay nagbubunga sa kamatayan. Nakakatakot po ang pagdating po sa mga sexual sin. When we battle with it, kinakailangan ma-deal ito sa pinaka-core ng ating soul. Because if you cannot overcome that within your mind and within your heart, then it will manifest itself. So yung passion, it basically means that it is uncontrolled na yung desire mo. Pero dun sa evil desire, it starts from within the soul. Alam nyo, napaka-importante po nito, lalo na sa ating panahon ngayon. Noong time ko po, para magkasala ka dito sa area na ito, hinahanap mo ito. No? And narinig nyo na po ako na testify ko po sa inyo, even at a very young age, nakakita na ho ako ng pornographic material na tinago po nung father ko. And ako yung nakadiscover nun, tapos pinakita ko pa sa mga kapatid ko. No? So ako pa yung naging pasimuno sa mga pamamaraan na yun. At a very young age, I think I was first year high school, meron na pong mga reel tape noon, nung biro nyo, parang 12 years old pa lang po ako noon. Nasa Protestant school ako, PCU, Philippine Christian University. Inaya po ako ng mga classmates ko na manood ng pornographic na film. Real tape yon doon, galing po doon sa classmate ko na may kaya. And it has corrupted my mind. It has corrupted my very soul. Ang grabe po yan. Kaya nga, may warning po sa atin with regard to yung what we put in sa ating mga mind. Kasi you cannot erase it. Kung ano yung linalagay mo sa mind mo, kung saan ka nagdidwell na sa isipan mo, kung ano yung linagay mo doon, hindi ka kagaya ng computer na pwede mo lang i-delete yung mga files. Ito lifetime na nandun na po, naka-record na ho yun. It's just a matter of triggering po yung nandun sa thought life mo. At syempre, when it starts sa mind, it corrupts also the heart. Kaya just imagine po, when we are exposed, alam niyo po ba yung sa mga commercial, mapapansin ninyo na yung wordings, mga jingle ng mga commercial, paulit-ulit, mapapansin niyo po yun. Tapos yung video or yung logo, paulit-ulit yung makikita yan. Kung sa radio yan, maririnig mo parati, paulit-ulit. And ganun po yung ginagawa sa mind natin. Actually, para kang bini-brainwash. Bini-brainwash ka to the point na lahat ng naririnig mo, pagdating mo sa grocery, yun ang bibilin mo. Hindi mo need, dahil yun na nakadikit na sa isipan mo, automatic, pagdating mo dun sa grocery, yun ang kukunin mo. Hindi ka na nag-iisip, kukunin mo na basta yun. And imagine, kung ikaw ay exposed sa mga pinapanood mo, yun, 30-seconder lang na commercial yan, 15-seconder commercial. 15 seconds, 30 seconds lang yun. If that can sell a product, how much more can a 30-minute na teleserye o kung anong pa man pinapanood mong pelikula, palabas, na expose ka 1 hour, 2 hours, will sell you a lifestyle. It is selling you a lifestyle. Kaya, guard your mind. Guard your heart. Ano yung pinapapasok mo sa isipan mo? Ano yung nakikita mo sa social media? May conviction ka ba? Pagka meron ka nakita, alam mong hindi maganda,
hindi kalugod-lugod sa Panginoon? Ino-off mo ba yon? O hinahayaan mo i-entertain ka ng mga thoughts na yon? Because it will really destroy you. Yun po yung sa atin. I've heard so many stories. I know of people who have been trapped dito po sa pornography. Talagang na-bandage po sila. But there is deliverance. Pero ngayon pa lamang, bantayan ho natin yun. Ang next na word ay greed. Sa Tagalog, kasakiman. Ito ay galing sa compound na form ng Greek word na sinasuggest at ang kahulugan is a desire to have more. Greed basically suggests na a desire to have more. For some, in connection with the previous na mga tinukoy po ni Paul about evil desire, passion, immorality, impurity, ang sabi nila, some Bible scholars believe na yung greed dito refers to yung greed na nung flesh. But we have to identify then specifically what this really means. No? At ang ma-define natin from this is covetousness. Covetousness. Yun po yung root of all evil. No, hindi money is the root of all evil. The love of money is the root of all evil. Covetousness. You want to have more. Yun po yung greed. Yung meron ka na, gusto mo pa. More of yung material things. More of yung money. And marami po ang natatrap din po dito sa greediness. No? Kaya, what does it amount to? Sabi ho ng Bible, it is idolatry. Covetousness is the root cause of all sin. Ito yung sabi po ni William Barclay. It is therefore a sin with a very wide range. It is the desire for money. It leads to theft, pagnanakaw. If it is the desire for prestige, it leads to evil ambition. If it is the desire for power, it leads to sadistic tyranny. If it is a desire for a person, it leads to sexual sin. Ganun ang ginagawa sa greediness. Power, then ito yung gusto mo. And alam nyo po, alapit na yung eleksyon. At makikita nyo yung ang mga tao, ang mga politicians, ang mga nagnanais maging politiko, no, na nasa entertainment industry, gusto maging politiko. Anong motivation po behind doon? It is greediness. Greediness for power, greediness for money, and we can fall also in the same trap. Tayo din ho, pwede tayong mahulog din po doon. Meron ka bang ambisyon na dahil doon sa ambisyon na yon, ito yung gusto mong maabot at gusto mong mapatunayan? Hindi ka kontento sa kung ano yung meron ka at gusto mo pang higitan pa ito dahil ang pag-aakala mo na yun ang magbibigay sa iyo. Tama nga, no, na anything that goes between our relationship with God is an idol. Anything, relationship, power, influence, material things, they can be gods. Yan yung mga Diyos-Diyosan, no, na nasa paligid ho natin. And marahil, hindi natin namamalayan, pero unti-unti, nahuhulog ka na doon. Kaya, sinasabi sa atin,
ng Ephesians 5:3-5, do not let immorality or any impurity or greed even be named among you, as is proper among saints. And there must be no filthiness and silly talk or coarse jesting, which are not fitting, but rather giving of thanks. For this you know with certainty that no immoral or impure person or covetous man who is an idolater has an inheritance in the kingdom of God. Wala ho itong lugar sa kaharian ng Diyos. And yung antidote dito sa greediness na ito, kung nagre-refer ito sa sexual sin, what controls your mind, yung passion ng flesh mo, ang antidote po dito is yung contentment mo sa Panginoon. Your contentment with God. Si Paul, sabi niya, I have learned to be content whatever circumstances I am. Whether in abundance or in want, sabi niya, I know how to be content. And it is a learning process. No, sa spiritual life po natin, wala pong shortcut sa spiritual maturity. It is progressive. It is a lifelong process, yung buhay spiritual, yung paglago sa pananampalataya. Pero nag-umpisa ka doon, yung contentment mo sa Panginoon, yung joy mo sa Kanya. And once na nawawala na ho yun, naglalaho na yung pagkilala sa Panginoon, yung loving Him, loving His Word, communion with Him, pagka unti-unti na hong nawawala yun, hindi mo namamalayan, unti-unti ka na pala drawn away from God. But when you're contented with the Lord, then you are full of joy, peace. You're filled with yung heart that is overflowing of yung grace ng Diyos sa buhay mo. And hindi po mapaliwanag yan ng kahit sino, lalong-lalo na sa isang tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Merong ang Puritan by the name of Jeremiah Burroughs. Ito yung sinulat niya. You worship God more by contentment than when you come to hear a sermon or spend half an hour or an hour in prayer or when you come to receive His grace. These are acts of God's worship, but they are only external acts of worship to hear and pray and receive His grace. But contentment is the soul's worship, to subject itself thus to God. In active obedience, we worship God by doing what pleases God. But by passive obedience, we do as well worship God by being pleased with what God does. Alam nyo, one thing that we have to learn about yung Christian faith is, even dun sa naisulat po ni A.W. Tozer, na yes, there are times that we offer our worship to God when we receive something from the Lord, answered prayer, anything that, yung blessing that He has given to us, we express it with our gratitude. But one thing is very important to understand about worshiping God is that we worship Him for who He is, not just because of what we receive from Him, but because of who He is. And I believe sa mga times na you are alone, may times na bigla lang kaugnayin ka ng Diyos, hindi dahil
Naluluha ka dahil naawa ka sa sarili mo, na minsan nakasakay ka lang sa jeep, bumabiyahe ka lang, or minsan nagaantay ka lang sa linya, tapos marahil meron kang binabasa na aklat patungkol sa Panginoon, o binabasa mo yung Bible, biglang kakaugnayin ka lang. Hindi ka lang, napapatahimik ka na lang sa presensya ng Diyos. At sinasamba mo siya, hindi dahil meron kang natanggap sa Kanya, kundi sinasamba mo siya dahil kung sino siya. Sabi sa verse 3 ng chapter 3 ng verse 6, "For it is on account of these things that the wrath of God will come." Sa Tagalog, dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. Meron pong eternal na yung God detests sin. At naiipon po yung kasuklaman ng Diyos, galit ng Diyos sa kasalanan. And He will treat yung evil na ito with His holy justice. Minsan, parang yung sa recent lang ho na pangyayari po dun sa California na wildfire, the day before that happened, they were mocking God. And sabi ho ng ilan, dun lang, may nabanggit lang yung MC sa Golden Globes. Yun na, sinunod na ng Diyos yung isang lugar at laking area sa California, Southern California. Ganun lang. Di ba nagtitimpi nga ang Diyos? Yung sinasabi ho ng Romans 2:5, He is storing up wrath for themselves in the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God. Nag-iipon yung pasensya ho ng Panginoon sa mga kasalanan na ginagawa ng tao ng sangkatauhan. Alam niyo po ba na yung governor ng California, si Newsom, siya yung nagpumipigil sa Grace Community Church na mag-gather face-to-face during the pandemic? Hindi niyo ba alam na dahil meron pong mga laws na sa ibang state ng Amerika against abortion, ang sabi nitong Governor Newsom, punta kayo sa California kasi dito malaya kayong mag-abort. Dito kayo pumunta sa California. Yun ang sabi po ng Bible, storing up wrath in the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God. But for us believer, we have been delivered from the wrath of God. Sabi ho ng scripture sa atin, we are no longer condemned. There is no more condemnation to them who are in Jesus Christ. But remember, we are subject to God's holy discipline. Kung totoong anak ka niya, didisiplinahin ka niya. Dahil yun ang sabi ng Hebrews. Diba? My son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor faint when you reprove. You are reproved by Him. For those whom the Lord loves, He disciplines. God will bring judgment to us, not as yung kanyang puot na ibubuhos, yung furious na wrath ng Panginoon, but as a loving Father leading us back into His path. Yun po yung desire niya. Kaya this is a warning not only for the unbelievers, but these are warnings for us believers. And ang nagro-rule po sa isang mananampalataya, hindi yung takot sa disiplina, hindi yung takot sa consequences ng sin. Meron kang takot sa Panginoon. Yung sinasabi mo, Lord, tulungan niyo po ako, ayokong mag-entertain ng mga thoughts na ganito. Kasi maaalipin lang ako dito sa mga thoughts na ito. Huwag mo po akong hayaan na maging alipin ng pera, alipin sa katanyagan, alipin sa ano pa mang mga bagay na ino-offer ng mundo na ito. Tulungan niyo po ako. Alam niyo,
God answers prayer. Even at the point na you know you're weak, and that even at the point na you're about to fall sa sin, pero tumawag ka lang sa Panginoon, Lord, hindi ko kaya, tulungan mo ko. Alam nyo, i-deliver kayo ng Panginoon. But once you give in to that sin, wala na fall into trap ka na eh. Kasi yun yung wina-warning po ng James chapter 1 verse 15. Nag-umpisa lang sa thought mo. Nag-umpisa lang dun sa bait. Tapos na-attract ka, na-drawn away ka na. Tinignan mo na yung bait. At unti-unti, nung nag-dwell na yung thoughts mo dun, kinagat mo na yung bait. And yun nga, sabi niya, it leads to death. It conceives to sin and it leads to death. Nakakatakot to. I'm afraid. Naalala ko po si Pastor Mel, sinasabi niya ho, na I don't trust myself. Kaya, pagka-aalis po si Pastor Mel, kasama po si Sister Marie, magse-celebrate po pala sila ng 40th wedding anniversary ngayong 29. Huwag niyo pong sabihin. Hindi naman ito ibo-broadcast, no? Delayed naman po ito. Pero pupunta po ako ng Cebu. Balikan lang po. No, hindi po nila alam, pero I just want to honor the Lord sa life po nila kasi I've stayed with them almost 3 years and I've seen their devotion to the Lord. Hindi dahil sa ano pa mang bagay, kundi yung nakita ko yung love because God loved them. Di ba sabi ng Bible, we love Him because He first loved us. I saw yun firsthand. I saw yung early morning, waking up, praying, reading the Bible. I saw it. Consistent po yun, every day. Ako nasa rocking chair. Galing po ako sa trabaho. Kaka-resign ko lang sa trabaho ko, puyatan po sa media noon. Tapos mapapansin ako ni Brother Mel, nandun sa rocking chair, babatuhin ako ng t-shirt para mag-pray na ako. And sila, consistent. Pastor Mel would walk around para hindi siya makatulog. Pray siya ng pray. Study the Bible. And the whole morning after prayer will be time for study. Studying for his sermons. And I saw yung commitment din ni Sister Marie, yung love niya, yung kanyang taking care of the needs of yung ni Pastor Mel, taking care of the needs of yung children, at the same time serving the Lord sa worship team at that time. Ngayon, women's ministry, it was really the work of God, no, sa buhay po nila. And sabi ho sa verse 7, and in them you also once walked when you were living in them. So, 2 verbs ang sinabi po dito. You used to walk, you used to live. Both of those are past tenses. At ini-emphasize nito na yun yung buhay nyo noon. Ito yung lakad nyo, ito yung pamumuhay nyo. Yung walk calls attention to outward conduct. Yung live to the attitudes and feelings from which that conduct flows. This is the kind of life you live. This is your outward conduct. This was your former attitudes regarding dito sa old life ninyo. Now, sabi niya, now that you are in Christ, you have been delivered from your manner of life. Yan yung pinapaliwanag po ni Pablo. Patay ka na sa iyong mga kasalanan. So number 2, sins to be put away. Sa verse 8, basahin natin. But now you also put them all aside, anger, wrath, malice, slander, and abusive speech from your mouth. No? Sabi ho sa Tagalog version, ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng galit, puot at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panlalait at malaswang pananalita. Whereas, yung tinutukoy po sa verse 5, and noting all of yung mga sin na yon, it is yung sin primarily outwardly, dun po sa physical na aspect ng tao. Itong verse 8
ay tinutukoy naman yung attitude. It is from within. And yung imagery na pinepresent ho sa atin dito is to get rid or to put away. At ang picture po nito is putting off clothes, like stripping off from oneself a filthy garment. Yung mga marurumi na ito, parang ang pinapakita ni Pablo, hubarin ninyo ito, itong maruruming mga kasuotan na ito, tanggalin nyo na. Hubarin nyo na ito. Yun yung kanyang ipinupunto. Kaya, sa verse 8, the apostle moved to sins of the spirit to the sins from within, in which or of which they are also guilty. So dito tayo mag-iingat, no? Yung mga sinful attitudes and behavior. Yun po yung ating kailangan hubarin or to put aside or get rid of. One, anger. Yung anger from the original Greek word, it means deep, smoldering, resentful bitterness. Or, sa Tagalog, isang malalim, nagbabaga o malalim na pagtatanim ng galit. Yun ang kailangan po nating ingatan sa ating mga puso. Itong mga sins na ito, minsan ang term na ginagamit ng ilan, tulad ni Jerry Bridges, respectable sins, kasi hindi mo naman nakikita eh. Yung iba, yung outward sins, kitang-kita mo, evident. Pero yung galit, hindi mo makikita. Pwede ka nga ngitian eh. No? Pwede nga ngiti, ang tawag pa nga nila, ngiting aso. Pero dun sa loob mo, galit na galit ka. No? Matay ka na sana. Di ba? Yung parang ganun po. Yun ang kahulugan po nun, yung anger. And that sin has no place sa Christian, sa life ng isang Christian. May sinasabi ang James sa chapter 1, slow to anger, for the anger of man does not achieve the righteousness of God. Now, merong word din na wrath. So, anong pagkakaiba nung wrath at saka yung anger? Ito, pagtatanim ng galit. Ito naman yung wrath. The churning, boiling anger that often lies just below the surface gives rise to eruptions of wrath. So yun pala, yung isa, nagtatanim ng galit, nag-iipon ng galit, yung wrath is, yun na, yung nag-erupt na yung vulkan. Hindi na makontrol, talagang nanigaw na, nagwala na, anong tawag nito? Nag-amok na. Yun po yung wrath na tinutukoy. And meron pong warning ang Bible po doon sa aspect na yon, na dapat ay ma-overcome yung pagtitimpi at ito'y magresulta sa action. Next is yung word na malice. Ang general term nito ay for moral evil. Moral evil ang general term. And meron pong isang Bible scholar na dinefine ito. Sabi niya, the vicious nature which is bent on doing harm. Kasi isang word na ginagamit din dito sa malice ay yung word na slander. Alam nyo ba na ang word na slander ay galing sa Greek word na blasphemia, na nakuha yung English word na blasphemy. So when used in relation to God, di ba, when we use the name or anything that will mock God is a blasphemy. But when you use that in relation to other people, it is considered a blasphemy from the original Greek word. Yung slandering is a blasphemia. Why? Because when you slander people, remember, man was created in the image of God.
Kahit hindi pa yan Christian. Pero yung paninirang puri sa isang tao ay isinasalarawan ng Bible na isang blasphemia. Sabi ho ng Bible, sabi ni Jesus, Matthew 5:22, whoever shall say to his brother, Raka, shall be guilty before the Supreme Court. And whoever shall say, you fool, shall be guilty enough to go into the fiery hell. Yung Tagalog version ayokong gamitin kasi mura po sa atin eh. Pero yun, you fool, Raka, yun yung sinasabi mo against somebody. Kahit siguro sa thought mo lang na yun yung laman ng isipan mo, it is a blasphemia. So the result of yung anger, wrath, malice is abusive speech, derogatory na mga speech. Kaya ingat po tayo, no? Kasi pag lumabas na po yun sa bibig natin, hindi na natin mababawi. Yung sinasabi ho natin sa magulang natin na masasakit o yung nasabi natin sa anak natin, nasabi natin sa asawa natin, hindi mo na mababawi yun. Kaya sabi nga ho ng ilan, alam mo, mas masakit pa yung sinabi mo kaysa sinaktan mo ko physically. Kasi nakatanim sa puso ko, isipan ko yung mga sinabi mo sa akin. And mag-ingat po tayo what comes out of our mouth. Yun nga yung warning din ng Bible sa Ephesians 5 verse 4, there must be no filthiness and silly talk or coarse jesting which are not fitting but rather giving of thanks. Alam nyo, nung kabataan ko, palamura po ako. Talo ko yung mura ni Robin Padilla. Hindi siguro kayo maniniwala. No? Akala nyo ang bait ko. No? Alam nyo, grabe. Nawalan po ako ng kaibigan. Nawalan po ako ng best friend. Linayuan ako ng isang kaibigan dahil palamura po ako. Lahat ng kilos ko, yung na-share po ni Pastor Mel na nagka-curse ako. Totoo po yun, nagka-curse ako. Yung may ninong po siya, ang dami niyang regalo pagka Pasko. No, sabi ko, mamatay yung ninong mo. Mamatay na yung ninong mo. No, pagka nag-aaway kami, namatay nga yung ninong. Pero ganun po ako, yung mag-isip ako, yung galit ko, and nakakatakot po yun. Huwag natin hayaan na mag-dwell tayo sa mga maling mga pag-iisip at maling mga lumalabas sa puso dahil sa galit. Now, lastly, the third is sins to be put to stop, or sin, rather, singular. Do not lie to one another, since you laid aside the old self with its evil practices. Mapapansin ho natin, siningle out po yung sin of falsehood, kasinungalingan. And minsan, iniisip natin bakit sa mga kasalanan na nakalinya na hindi makakarating sa kaharian ng Diyos, kundi pupunta sa kadagat-dagatang apoy, ay kasama po ito, yung sin of yung lie. And may warning po yung Bible, exhorting believers not to lie to one another. Ang bigat po nito, no? Once, kasi yung sin from the flesh, or sin acting out sa flesh, sin from within, ito, when we lie with one another, it is really destructive. Kung yun po yung ginagawa natin at hindi tayo nag-iingat, kasi ito yung naka-record sa Bible. Every lie na pwede nating mabanggit na nagresulta sa destruction, Satan lied in deceiving Adam and Eve. Genesis 3:4-5. Cain lied to God after murdering Abel. Genesis 4:9.
Abraham lied, claiming his sister instead of his wife. Genesis 12:11 to 19. Sarah lied to the three angelic visitors. Genesis 18:15. And to the king of Gerar. Genesis 20 verse 5. Isaac lied by denying that Rebekah was his wife. Yung kasalanan ng tatay na mana ng anak. Genesis 26:7 to 10. Rebekah and Isaac lied in their conspiracy to defraud Esau of his birthright. Genesis 27 verses 6 to 24, and the lists go on and on. Yung lying characterizes Satan. Sabi ni Jesus, you are of the devil. You are your father. You belong to your father, the devil. He is the father of lies. Imagine yun, ang bigat nun pag binato sa iyo yung word na liar ka, tatay mo si Satan. And totoo, yun po yung nagagawa po natin. Kung ang isang mananampalataya ay sinungaling, yung ini-imitate mo si Satan. But when you speak of yung truth, then your Father is yung Heavenly Father, because God is all truth. Alam nyo, meron po nangyari sa Hong Kong when we were there nila, Sister Maris, 1998. Tapos, we were ministering po doon sa mga kapatiran po doon. Merong isang kapatid na para siyang illegally ay tinanggal sa work para daw makasave yung employer ng tinatawag na long service. Yung long service, meron pong babayaran. Pagka naka 7 years, babayaran nila yung domestic helper na yon, a certain amount, medyo malaking amount yon. So before niya ma-end yung 7 years na yon, inaccuse daw siya na nagnakaw. 100 Hong Kong dollars. So ang ginawa niya, dahil ganun yung ginawa ng kanyang amo, yung employer, sabi niya, so she stayed dun po sa ministry center ng church. So kami ni Sister Maris, nagmi-minister po sa kanya. Tapos alam nyo, ito po yung binasa niya sa amin. Puntahan nyo yung Ephesians. Ephesians 4 verse 25. Sabi niya, message daw po ito ng Lord para sa church. Kasi God is dealing with the long-standing sin ng church na yon. And nung nandun na siya, nawalan siya ng work, nagstay siya until makakuha po siya ng panibagong employer. Sabi sa verse 25 ng chapter 4, therefore, laying aside falsehood, speak truth, each one of you with his neighbor, for we are members of one another. So put aside falsehood. Iwaksin niyo yung kasinungalingan. Magsabi kayo ng katotohanan sa isa't isa. Alam niyo, ito po yung nangyari. Nalaman namin later na hindi totoo na nakapag nagnakaw siya, or yun nga, yung accusation sa kanya nung employer. Ang ginawa niya, merong umaattend na naging kaibigan niya, nag-attend daw dun sa church, sa fellowship. Sinabi sa kanya, dahil bad release ka, mahirapan ka magtrabaho, makakakuha ng trabaho. Ang mangyari niyan, ide-deport ka. So ang ginawa niya, dahil sa pangguguyo ng kanyang mga kaibigan, na hindi namang mananampalataya, sumulat siya
nag-forge siya ng pirma na good release siya. Tapos, sinubmit niya yun sa immigration. So, finorge niya, tapos nagsinungaling siya dun sa immigration officer. Good release siya, pero yun nga, kailangan niya ng lumipat ng ibang trabaho. Dahil doon, kinasuhan siya. First time nangyari po ito sa akin. Dahil kinasuhan ho siya ng immigration, humarap siya sa court. So first time ko nakapasok ng korte, hindi pa dito sa Pilipinas, doon pa sa Hong Kong. Tapos nakalinya kami, paglinya namin, sabi nung isang Pilipina doon, sabi niya, isa lang natutunan ko dito sa Hong Kong, huwag ka na magtiwala sa kapwa mo Pilipino. Gumanon siya. So antay kami, tahimik lang yung sister. Mamaya binasahan na siya. So ito yung cases na inano against her. Forgery, parang 3 counts yan eh. Forgering yung release, tapos lying to an immigration officer. Meron pang pangatlo eh. So ang mangyayari, hard labor siya sa correctional sa Hong Kong. For 6 months, if I'm not mistaken. 6 months po siya before siya i-deport. And dun ko pumasok sa isipan ko yung message na sinabi niya. At sabi niya, ito yung message ng Lord sa church. No, therefore, laying aside falsehood, speak truth, each one of you with his neighbor. She was lying. And may mabigat na consequence when we lie. In conclusion, ito po yung mayroong isang writing na sinulat ng isang manunulat, sabi niya, so it is not unnecessary for Paul to urge those who are complete in Christ and partakers of his risen life to kill sin. That is because the battle for holiness is still being fought in the life of every Christian. It is because of that battle that Paul wrote, we ourselves groan within ourselves, waiting eagerly for our adoption as sons, the redemption of our body. Romans 8:23. On that great day, our flesh will be redeemed and we will no longer be temptable. We will have a new outer man acting in holiness that is a perfect match with the inner man who already loves holiness. But this will come when we enter into the next life. But while we are here, we are still in a spiritual battle. And the Lord, with His power, through the Spirit, we can overcome yung sin na yon from within. Allow me to end with this. Yung writing po ni Jerry Bridges, The Pursuit of Holiness. As unbelievers, we formerly gave ourselves to developing habits of unholiness. What Paul called ever-increasing wickedness sa Romans 6:19. Every time we sinned, we were developing habits of ever-increasing wickedness. But now, Paul declared, just as we formerly gave ourselves to these wicked habits, so we are to give ourselves to developing habits of holiness. We are to put off our old self, our sinful disposition and habits, and put on the new self and its character and habits of holiness, to train ourselves in godliness. 1 Timothy 4:7 is to discipline and structure our lives so that we develop godly habits. Though we are to deal with these habits of unholiness, we must not try to do it in our own strength. Breaking sinful habits must be done in cooperation with the Holy Spirit and in dependence upon Him. Therefore, in dependence on the Holy Spirit, we must systematically work
at acquiring the habit of saying no to the sins that so easily entangle us. The more we succeed in saying no to our sinful desires, the easier it becomes to say no. To say no. Sabi ng Bible, let the word of Christ richly dwell within you. Very important, yung word of God and the power of the Holy Spirit. The only way for the Holy Spirit to move in us in freedom and in power is when we are filled with the Word of God. Yun po yung kailangan po natin. And when we are filled with the Word of God, alam natin yung position na natin kay Christ at nasasabi mo ng no to sin, no to pornography, no to anger, no to malice, no to foolish talk, coarse joking, no to mga impure thoughts. We say no to sin. And the more we say no, it becomes easier for us to say, I don't desire to live an unholy life. Let's come before God in prayer. Panginoon, ito po yung realidad ng buhay bilang mga mananampalataya. Hindi namin maipagpapalit ang buhay na meron na kami kay Kristo kung paano kami pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan at kung paano na si Jesus na ang namumuhay sa amin, hindi na ang aming sarili. I am crucified with Christ. It is no longer I who lives, but Christ lives in me. And the life that I now live, I live in the Son of God who gave His life for me. 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone be in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. Lord, salamat, Panginoon. Pinalaya niyo po kami sa kapangyarihan, sa penalty ng sin, yung bayad sa kasalanan na hindi namin kayang bayaran, si Jesus na nagbayad nito para sa amin. Dahil hindi namin kaya makamtan ang katwiran mo, hindi namin kayang maging banal, hindi namin kayang maabot ang banal na pamantayan mo. At ang patungo, kami lahat ay patutungo sa kadagat-dagatang apoy dahil sa banal na hustisya mo sa kasalanan. Nararapat lamang na kami parusahan sa aming mga kasalanan. Ngunit dahil sa buhay ni Jesus, lived a perfect life, died and shed His blood, a pure, sinless blood of the Lamb of God, paid the penalty of our sins. And when He resurrected from the dead, He has overcome sin and death. And because of His resurrection, Lord, we have the hope of yung resurrection. Yes, in the next life. But now, the resurrection power of Christ has brought us into this new life for us to overcome sin, and that we can now say no to sin, and we can now consider, as Romans says, that we can now consider ourselves dead to sin and alive in Christ. Patay na kami, Panginoon, sa dating buhay. Kami buhay na ngayon kay Kristo at may kapangyarihan si Jesus upang mapagtagumpayan namin ang pita ng laman, ang pita ng mga mata at ang pride ng buhay. Lord, help us to live a life that is pleasing before you.
Help us to say no to sin and for us to say yes to the Holy Spirit. Lord, hindi ko po alam ang mga battles ng mga kapatid dito ngayon. At kung anumang battle yun, Lord, pinalaya mo kami. You came to set the captives free. Kung ano man yun, sa area ng immorality, sexual sin, any bondage, O Lord, kung greed, kung money na bondage, or other aspect ng buhay, galit, bitterness, Lord, we pray, Lord, touch my dear brothers and sisters. Touch me, O Lord, and let the power of God be displayed in our lives, that with the power of the Holy Spirit, we can overcome sin. We can say no to sin. Hindi na maghahari ang kasalanan sa amin, Panginoon. Kahit ang temptasyon ay dadating, kahit napakalakas ang hila ng kasalanan, ngunit dahil may kapangyarihan na kami mula kay Kristo Jesus, ay mapagtatagumpayan namin ito sa tulong mo. Lord, ang napakaganda ng buhay na malaya sa kasalanan. Nais mo kaming mapalaya. Ayaw mong maghari ang kasalanan dahil alam mo kung ano ang ginagawa ng kasalanan sa aming buhay. Kinukurap ang aming kaluluwa, kinukurap ang aming isipan, kinukurap lahat ang aming buong katauhan. Bilang isang mananampalataya, hindi na kami nabubuhay dito sa mundo na ito. We are your people. We are God's heavenly people. We are strangers and citizens. We are not citizens of this world. We are foreigners. We are aliens of this world. And we live in the highest. We belong to your kingdom. We live in God's economy, not in the economy of this world. And we want, Lord, to live to honor your name. Panginoon, the victory is ours. Victory for my dear brothers and sisters, O Lord. Kung anumang battle yun, Lord, pakita niyo po sa kanila kung ano na ang ginanap mo sa buhay nila at ang katagumpayan. Para sa hindi pa nakakakilala sa Panginoong Jesus, ang panalangin ko, Panginoon, makilala ka niya, matagpuan niya ang kaligtasan kay Jesus at isuko niya ang buhay niya upang makamtan niya ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Lord, ikaw lang makakahipo sa kanyang buhay. Ikaw ang magpapakita sa iyong kabanalan at ipapakita mo ang kanyang kalagayan para tumawag siya sa iyo at magmakaawa siya sa iyo na tulungan siya at patawarin siya at makamtan niya ang iyong kapatawaran at buhay na walang hanggan. Lord, sa lahat ng ito, kung ano man ang mga concerns ng iba pang mga kapatiran, whether sa relationship, O Lord, healing, Panginoon, walang imposible kung anong hurt ang nagresulta sa nasabi namin, nagawa namin, sa kapwa namin, sa mahal namin sa buhay. Humingi kami ng tawad, O Lord. Hayaan niyo rin kami mabigyan ng lakas ng loob na abutin namin ang kapatid na yon at sabihin namin ang aming pagkakamali, magkaroon ng kagalingan sa relationship, magkaroon ng kagalingan sa physical na katawan, magkaroon ng kagalingan sa aming isipan at puso, O Lord. Dahil yun po ang plano mo, yun ang kagustuhan mo. Kami ay maging kawangis ng iyong anak na si Jesus. And Lord, we thank you for the opportunity to give to your work, O Lord. Thank you for those whom you have touched to bless the ministry, for us to continue on with the work and spread the good news of salvation. We pray for those who are financially, right now have difficulty. May you also deliver them from this, and that you might provide for their needs, O Lord. And may they become also an extension of your love and blessing. Panginoon, sa lahat ng ito,
Sa iyo lamang ang papuri, pasasalamat at pagdakila sa tanging pangalan ng iyong anak namin ito'y pinapanalangin. Amen at amen.